ay hindi na nangailangan ng espada o patalim. Walang kwentang Marquez. Paano mo nagawang insultuhan ng mga mandirigma ng aking bansa ng ganito? Mas masahol ka pa sa mga baboy at aso. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang kami mga tao ng Yarrow State ay seryosohin ka? Sige, ipapakita ko sa iyo ang pagiging matigas ang ulo mo. Sa sandali, puputulan ko ang iyong mga sanga, aalisin ang iyong dugo, saka puputulan ang iyong ulo, at ipapakain sa mga aso. Ikaw lamang ay hindi sapat. Kayo pareho, sabay-sabay na lumaban sa akin. Mukhang gusto mong harapin kaming dalawa. Kung gayon, ay gagrant ko ang iyong hiling ngayon. Paul. Puno, ang mga taong ito ay dapat na takot, nagsisimula ng magsalita ng kalokohan. Ang inyong kamahalan. Panooring mabuti. Ang dalawang asong ito, papatayin ko silang dalawa ng sabay-sabay. Ang iyong unang krimen, pang-aapi sa aking mga sundalo. Ikatlong round, magsimula. Patayin siya. Nangangako akong ibigay sa'yo, 800 babae mula sa Yarrow State. Ang uri kung saan magkasama ang ina at anak na babae. Ang iyong pangalawang krimen, pag-insulto sa aking mga tao. Ang iyong pangatlong krimen, pagpilit sa akin na ibunyag ang aking sarili. Mula ngayon, wala nang kapayapaan. Isang senior mula sa Yarrow State ay minsang nagsabi ng isang bagay. Sa kahirapan, panatilihin ang iyong kabutihan mag-isa. Sa tagumpay, ilabas ang lakas ng apoy sa lahat ng tao. Mga walang hiya na tao ng Wastate, kayo ay itinakdang mawasak bilang isang bansa. Ano to? Ang lakas naman nito, at kaya pa nitong lumipad, kahit nakakaiba ang hugis nito. Ang tunog nito ay parang kulog, at kumikinang ito ng maliwanag, isang banal na sandata talaga ito. Panalo ang Yarrow State. Dapat lipulin ang kalaban. Ika-6 na prinsipe, patayin mo ang kalaban. Magaling. Mahusay nga ang pagkukubli ni Marquez ng kanyang kakayahan. Ako ito matalo na. Ikatlong round, Yarrow State.